Hi ma'am, pwede po gumawa kayo ng video about instruction, instructional processes, instructional system, instructional methods, and instructional techniques. Okay, let's try to explain this. Pero sa totoo lang, medyo masama talaga yung pakiramdam natin. Ako pala. First, let us know what is the meaning of instruction. Instruction refers to the deliberate and organized process of imparting knowledge, skills, values, and attitudes to students. It involves the teacher's use of strategies, methods, materials, and activities to facilitate learning and ensure that educational objectives are achieved. Ibig sabihin lang neto, ito yung pagtuturo natin, ito yung proseso, paano tayo magturo, paano natin nai-impart yung knowledge natin sa mga bata, paano natin natatransfer yung mga knowledge, ideas, like that. Yung skills, values, and attitudes sa mga bata. And sa pagtuturo nga natin, kailangan natin ng mga iba't ibang strategies, techniques, mga materials, and activities para sa mga gagawin ng mga bata which is ma-achieve yung objective. And that is instruction. Sa madaling salita nga, ito yung pagtuturo. Okay, tinatanong mo, what is instructional processes? So these are the steps or pieces involved in delivering a lesson or guiding students toward achieving learning objectives. It includes planning, implementing, and assessing instruction. Ibig sabihin, ito yung proseso natin sa pagtuturo. Kaya nga tinawag na processes. Paano ba tayo nagtuturo? Ano yung mga proseso? Of course, una, kailangan natin planning. Ito yung sa lesson plan. Pinaplano natin ano yung mga gagawin natin. At dito sa pagpaplano natin, nandyan nakalagay ano yung objectives natin, ano yung mga routines natin, ano yung mga materials na gagamitin natin, and mga activities to achieve the objective. So, yun yung pagpaplano. Another part of instructional processes is implementation. Ibig sabihin ng implementation, ito yung gagawin mo na yung plinano mo. Implement mo na. And another example is assessment. Dito naman, ina-assess, ine-evaluate mo kung na-achieve nyo ba talaga yung objective. Yung may natutunan ba yung mga bata? Nakuha ba nila yung itinuro mo, yung mga ginawa nila? At saan mo ito makukuha? Saan mo ito malalaman? Through their quizzes, through exams, through recitations. And that is instructional processes. Ibig sabihin, ito yung mga proseso na ginagawa natin or mga steps sa ating pagtuturo. Nalilito po ako kasi sa kanila reporting ko po sa Monday kaya nagbabasa-basa na ako. Okay, reporting na pala ni Ma'am bukas. Alam nyo, kapag nalilito kayo, wala namang masamang mag-google, manood ng mga video about sa mga reports natin. Next, kapag nagre-report kayo, magtanong din kayo sa mga kaklase ninyo. Let them share their ideas. Ano yung mga alam nila dahil meron at meron ka ring matututunan sa kanila. And then, mas mapapalawak mo pa or ma-elaborate mo pa yung topic ninyo. And mas nagiging active yung report mo. Alam mo yung tipong alam mo lang nga yung report mo, pero hindi mo alam paano kunin yung interest nila or hindi mo nakuha. Yung salita ka lang ng salita, wala rin, sayang. But I know kaya mo yan. And let's continue our topic. God bless sa report. I hope makatulong to sa'yo. Okay, let's move to number 2, instructional system. A systematic and structured approach to teaching that integrates components like the objectives, the content, the methods, assessment to achieve specific educational goals. Ibig sabihin lang neto, yung pagtuturo natin is systematic na. May system. Sa pagtuturo, meron at meron talagang objective tayo dyan. Ano yung goal mo? Bakit mo tinuturo yun? Next, hindi mawawala yung content, yung topic. Susunod, yung methods, paano ka magtuturo. Diyan yung pagbibigay mo ng mga activities, the way ka magturo, and yung assessment. Yun yung sistema sa pagtuturo. Kaya siya tinawag na instructional system. Systematic na. Tulungan sila. Parang sa katawan natin, yung body system natin, lahat may kanya-kanyang function. Para mas maging effective ang pagtuturo at ma-achieve ang goal. Ang objective. Next, number 3, instructional methods. Okay, these are the broad strategies or approaches used by teachers to facilitate learning. Ito naman yung mga ginagamit natin sa pagtuturo or kaya sa pagfa-facilitate. They determine how instruction is delivered. Ibig sabihin, alam na natin yung content. Alam natin anong ituturo natin. But the question is, paano mo ito i-deliver? Paano mo ito ituturo? So, may mga example dito like lecture method. Yung lecture method, si teacher na lang yung nagsasalita. That is a lecture method. Next, discussion method. Ito naman yung hinahayaan mo yung mga estudyante mo na magbigay ng kanilang opinion, mag-share ng kanilang ideas.
or project-based learning. Yung mga student mo, gumagawa sila ng mga project which natututo sila doon. So, example yan ng methods. Na tayo sa instructional techniques. Pag sinabi kasi nating method, ano siya, broad. Pero pag sinabi nating techniques, specific na to. Ito na yung mga techniques mo sa pagtuturo, which yung alam mo kung saan mas matututo yung mga estudyante mo. Like for example, questioning technique. So, nagtatanong ka para maging curious sila, mas mag-isip sila, and dyan papasok yung HATS. Another is visualization. May mga bata kasi na hindi agad natututo sa lagi ka lang nagsasalita, wala silang nakikita, naririnig ka lang nila. So, another technique is visualization. Mas naiintindihan nila pag may mga nakikita silang picture, may mga nakikita sila sa harap, like the diagram or anything na images or symbols. Next is storytelling. Another technique, narrating a historical event to make it more relatable. May mga bata kasi, di ba, like for example, sa ARPAN, alam mo yung tipong alam natin, ang daming knowledge na inaano sa atin ng araling panlipunan. Kaya ako, ang ginagawa ko dyan, nung nagturo ako, parang kunikwento ko lang, and nag-e-enjoy sila dun sa technique na yon. At yan yung sinasabi natin or tinatawag na instructional techniques. May technique ka, paano ka magturo. Yun lang yun. Number 5, instructional media. The tools and resources used to deliver content and engage learners. It includes print, audio, visual, and digital materials. Sa madaling salita, ito yung mga ginagamit mo sa pagtuturo mo para mas maging effective ka, para mas madaling maintindihan ng mga bata, at nakaka-engage din ang mga ito. So examples are print media like the textbook, handouts, and posters. Audio media, yung mga podcasts or mga recorded lectures. Visual media, videos, charts, PowerPoint slides. And digital media, yung mga apps, mga online, Google Classroom. So ulitin natin yung number 1, which is the instructional processes. Ito yung kabuuang proseso o hakbang. Pagtuturo mula sa pagpaplano, pagsasagawa, planning, implementing, hanggang sa assessment or yung pagsusuri or yung evaluation na tinatawag natin. Tinitingnan natin kung na-achieve ba natin yung objective natin. And that is the instructional processes. So, ano yung number 2? Instructional system. Kabuuang system, istruktura. Pinagsama-sama natin yung mga iba't ibang element like the objectives, the contents, the method, and the assessment para ma-achieve natin yung objective. Kung mapapansin mo, paulit-ulit ako sa objectives kasi nagtuturo tayo dahil may objective tayo. Nagsasalita tayo dahil may objective tayo. Number 3, instructional methods. Yung paraan ng pagtuturo ng isang guro para mahatid yung mga lesson, to deliver the lesson. Ano natin i-deliver or ituturo yung mga lesson. And instructional techniques naman, ito yung mas specific sa instructional methods. Ginagamit natin ito para mas maging effective yung pagtuturo. Ang pang-5, instructional media. Yung mga ginagamit nating material upang suportahan o mas mapadali yung pagtuturo natin. At syempre, nakakadagdag ito ng engagement para sa mga bata. And yun, I hope may natutunan po kayo. Thank you po!